Wala pa rin. Arnold Garnica. Wala pa rin. Si Jinky Marcelo. Ikaw yon. So, dalawa ni nandyan. Venus Mabatid. Nandyan na. Oo, nakita ko na eh. Si Raquel A. Malis, nandyan na ba? Ayan. Ana Ruth, nandyan na rin. Jenlyn, nandyan na rin. Si Myla Ruth Yidel. Ayun, andun. Emily Lejano. Ayun. Annalisa Bacani. Wala pa. Annalisa Cloma. Wala pa. Rodelia Lynn Nayanga. Wala pa. So lahat po ng nabanggit, pwede po bang umupo dito sa harap po? Tapos yung nanay at tatay, dito lang po sa area na to. Sige po, dito lang sa harap. Mamaya-maya po kasi bubuhatin ko yung bata. Dito lang po kayo sa harap. Yan. Upo lang, upo. Ati, yan. At saka Ati Andrea. Yan. Okay. Kim, yung aking okay. Sige, bago po tayo magsimula, ay tayo po ba, pwede po ba tayong manalangin sandali? Pasensya na po kayo. Pasensya na po. Sige din po. Bati ko din. Pasensya na po kayo, tatayo po tayo uli para bilang respeto sa ating pong Panginoon. Tayo po tayo ulit, tayo mananalangin. Amang banal na sumasalangit, sa oras na ito, hinihiling po namin ang iyong malayang pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Hayaan mong tunghayan, Panginoon, ang aming munting gawain upang saksihan, Panginoon, ang gagawin naming paghahandog kay Uriel, O Diyos. Ama, ano man pong nakikita mong kasalanan sa aming mga puso, patuloy po kaming humihingi ng tawad. Patawarin niyo po kami, hugasan niyo po kami ng banal mong dugo upang malaya kaming makalapit sa trono ng iyong biyaya. Amang banal na sumasalangit, patuloy po naming hinihiling na basbasan po, Panginoon, ang aming munting gawain na to. Bilang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, ng pagpapahayag, Panginoon, sa gabing ito, itago po niyo ako sa krus, Panginoon, at ang iyong salita lamang ang siyang patuloy na marinig ngayong gabi. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabing Amen. Sige po, makakaupo muna po tayo. Okay. No? Ako po si Brother Robert po, no? ng Light of the World Church na ating pong kinabibilangan at tayo po ay magkakaroon ng paghahandog patungkol po kay Uriel. Bago ko po simulan yung aking pagtuturo, na meron akong narinig mula sa Facebook na sabi niya gano'n, meron pong tawag dito, magpapabinyag, no? Of course, sabi ng pare, tatanungin niya yung mga magulang kung anong pangalan ng magulang o ng anak. Sabi ng pare doon sa mga magulang, anong pangalan ng anak mo? Sabi ng nanay, ang pangalan po ng anak ko, SIM card. Sabi niya, bakit SIM card? Sabi po ng nanay, kasi pangalan ko po si Mang. At ang pangalan po ng asawa ko, Carding. Pinagsama po namin. SIM card po yung aming ipapangalan. Ganun ba? Tatlo sila. Ito naman yung pangalawa. O ikaw naman, anong pangalan ng anak mo? Sabi nung isa, ang pangalan po ng anak ko, cellphone. Sabi niya gano'n, nagtaka yung pare, cellphone. Opo, pinagsama po namin yung pangalan ng asawa ko. Sabi niya, ako po si Celia, ang asawa ko Ponce, kaya cellphone. Sabi niya gano'n. Di, nagtataka na si pare. Meron pang isa. Sabi niya gano'n, sabi nung pare, ikaw, anong pangalan ng anak mo? Sabi niya gano'n, ang pangalan po ng anak ko, Charger. Sabi niya gano'n, bakit? Pinagsama po namin yung aming pangalan. Ako po si Chari, siya ho si Roger, kaya Charger. Sabi po ng pare, ay nako, walang magaganap na binyagan ngayon. Bakit po? Wala signal. Pero ngayong gabi, hindi pwede pigilan. Namin po. No, itutuloy po natin itong dakilang
oras na ito para kay Uriel, no? Mapagpalayang gabi po sa inyong lahat. Sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, narito po tayong lahat para saksihan ang gagawin po nating paghahandog para kay Uriel sa Diyos. Sa ating pong kinagisnan, sa ating tradisyon, ang ginagawa po natin, nagkakaroon po tayo na tinatawag na binyag o kaya bautismo. Kapag po sila bininyagan na o kaya binautismuhan, sabi po ng pare ay, ayan, Kristiyano ka na. Yun po yung ating nakagisnan. Yun po yung tradisyon na madalas na ginagamit. Pero sa aral po ng Biblia, ang bata po ay hindi po binabautismuhan. Sa aral po ng Biblia, ang bata po ay inihahandog sa Diyos. Sino po yung pwedeng bautismuhan? Sa Biblia po, ang pagbabautismo, makikita natin, mababasa natin sa Biblia, ang binautismuhan ni Juan Bautista ay yung malalaki na. Yung mga malalaki na meron ng sapat na isip, alam na niya ang tama at mali, marunong na siyang magdesisyon sa kanyang buhay. Yun po ang binabautismuhan. Si Uriel po ay hindi nakapasa doon sa kwalifikasyon na yon para po siya ay bautismuhan. Kaya po, bilang nag-aaral po na salita ng Diyos, ang bata ay hindi binabautismuhan, bagkus ito po ay inihahandog sa Diyos. No? Isa po rito ang mismong Panginoong Yesus. Nung siya po ay sinilang sa ibabaw ng mundong ito, mismo ang Panginoong Yesus, nung siya ay maliit, hinandog siya sa Diyos Ama. Merong propeta ng Panginoon, ang pangalang Samuel, nung siya ay sinilang, at nung siya ay medyo na lumalaki-laki na, hinandog din sa Diyos. Pangatlo, itong si Samson. So makikita po natin, ang inihahandog sa Diyos ay yung mga batang maliliit. Yung pong malalaki ay siya naman pong binabautismuhan. Ang ibig po sabihin ng bautismo, ibig po sabihin ilubog. Ilubog sa tubig. Yun po yung salitang bautismo. At pagkatapos po, ang pinakamahalagang dapat natin gawin sa gabing ito, na kung saan ang bata si Uriel ay hindi po natin siya babautisma, kundi ihahandog natin siya sa Diyos. Pag oras na siya'y tawagin ng Panginoon, sapagkat siya'y naihandog sa Diyos, pag tinawag na siyang ng Panginoon, huwag ho tayong mag-atubiling ibigay siya sa Diyos, sapagkat siya po ay naihandog sa ating pong Panginoon. Dadako na po tayo sa pinakamahalagang bagay na gagawin natin. No? Una, ano ba ang role, no, ng magulang sa kanyang anak? Mahalaga po yun na makita natin kung ano yung ating role o responsibilidad sa ating mga anak. Ang mga bata po ay regalo ng Diyos. Kaya po dapat itong batang ito na regalo ng Diyos, dapat lamang natin sa pakaingatan. Mahalaga po yung ating role, yung ating responsibilidad. Marami po mga magulang, tabi-tabi po sa lahat ng mga magulang, marami mga magulang, kung minsan ang bata pinapalaki po nila bilang monster. Pag sinabing monster, kumbaga lumalaking rebelde, ayaw sumunod sa magulang, laman ng kalye. No? Bakit? Kasi nga, hindi po naituro ng tama kung paano magpalaki ng bata. So, depende sa ating mga magulang kung paano po natin palalakihin ng bata. So, maraming mga magulang kung minsan pinapalaki ang kanilang mga anak as a monster. So, tayo bilang mga Kristiyano, bilang nag-aaral ng salita ng Panginoon, ano yung role natin bilang mga magulang? Ang sabi po ng Kawikaan 22, verse 6, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran hanggang sa kanyang paglaki ay hindi niya malilimutan. So bilang mga magulang, ang sabi po ng Kawikaan mula sa salita ng Diyos, 22 verse 6, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran. Ituro. Mahalaga po yun. Bakit? Dapat malaman ng bata kung ano yung tama at mali. Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Dapat ituro po sa bata yung mga values na magaganda.
Hindi ko saan napupulot. Dapat tayo mismong mga magulang ang nagtuturo ng tamang values. Alam natin kung ano ang tama at kung ano yung mali. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Hindi pwedeng maging tama ang mali, ang tama ang mali ay nagiging tama. Hindi po. Kailangan kung ano yung tama ay tama, ang mali ay mali. So mahalaga po sa pagtuturo ng mga tamang values. Tayo po ang mga magulang, ang unang teacher sa ating pong anak. Tayo po ang maglalagay sa kanya ng mga tamang values na dapat mailagay sa isipan ng bata. Ang sabi dito, ituro sa bata ang dapat ng lakaran hanggang sa kanyang paglaki. Hindi niya ito malilimutan. Ako po'y naniniwala sa bawat isa po sa atin. Hanggang ngayon, meron pa ko inaalala sa tinuturo po ng inyong mga magulang. Tama po ba yan? Meron pa pong itinuro sa inyo. No? Kaya sabi dito, hanggang sa kanyang paglaki ay hindi niya ito malilimutan. Kaya nga po tayo bilang mga magulang, dapat tingnan din natin kung sino-sino yung kanyang nakakasama habang siya lumalaki. May mga problema po minsan, yung mga bata hinahayaan lang makipagbarkada kung sino. Wala pong masama ang pakikipagbarkada. Kaya lang, may mga barkada kung minsan ang tawag natin doon, BI. Alam niyo po yung BI? Bad influence. No? Yung magandang values na tinatanim mo sa iyong anak, pag lumabas doon sa bahay, nakapag-impluensya ng mga barkada na hindi tama, na-impluensyahan siya ng hindi tama, yung values niya nasisira. Ang sabi po ng Biblia, babasahin ko po sa New King James Version o New International Version ng 1 Corinthians 15:33. Sabi niya, do not be misled. Bad company corrupt good character. Ibig sabihin, bad company corrupt good character. Ibig sabihin, na-demoralize yung character kung sino yung nagiging kasama mo everyday. Meron pong kasabihan. Ang kasabihan nito ay sabi nila, tell me your friends and I will tell you who you are. Kung sino yung lagi mong kasama, sino mong lagi mong barkada, makikita mo kung anong karakter ng bata. Makikita mo. Kaya po, ako bilang nakaranas ng ganitong klase ng buhay na kung saan ay nagkaroon ng barkadang hindi maganda. Kaya kung ano yung kanilang ginagawa ko na rin. Dahil akala ko tama iyon. Nasisira yung values na tinuro ng aking magulang at yun po ang nangyayari dahil yung mga impluensya na hindi po maganda. Kaya po sa ating pagtuturo sa ating mga anak, no? Sa ating pagtuturo sa ating mga anak, hindi lamang puro sermon, no? Hindi ho puro sermon lagi lamang yung pagtuturo sa ating mga anak. Kung minsan pag laging puro sermon, makikita natin yung bata ayaw nang umuwi sa bahay. Bakit? Kasi po puro sermon ang naririnig. Mas gusto pang makasama yung kanyang barkada rather sa kanyang pamilya. Bakit? Kasi ayaw kong umuwi kasi puro na lang sermon. Wala pa nga akong ginagawa, puro na lang sermon. Kaya pagtuturo sa bata, hindi lang puro sermon. Kailangan marunong din tayo mag-appreciate ng mga bagay-bagay patungkol po sa kanyang mga ginagawa. Yung mga mabubuting bagay. I-appreciate po natin, hindi lamang puro sermon. Sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Sabi po ng ating binasa, no, huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng ating mga anak. Isa po ang dahilan niyan, yung laging sermon. Ako po ay lumaki sa isang pamilya na kung saan laging mataas ang boses. Ako'y lumaki sa isang pamilya na kung saan na sinasabi ni Freddy Aguilar, kung nakaalala niyo po yung kantang Estudyante Blues. Oh, yung mga kaedad ko dyan. No, alam niyo po ba yung Estudyante Blues? Yung sabi nung kanta, pagising sa umaga, sermonang almusal. Yun ho, no? Kumbaga, hindi ka pa nga nakakapagmumog, nasa-sermonan ka na. Kaya po, mahalaga, sabi dito, sa halip, palakihin nyo sila ng disiplina at katuruan ng Panginoon.
Kaya bilang mga magulang, mahalaga na tayo din ay nagkakaroon tayo ng God-fearing. Mahalaga po tayo mga magulang na kung saan meron tayong tinatawag na family altar. Mahalaga din po tayo mga magulang, dumadalo rin tayo sa mga simbahan. Anong ituturo natin? No? Kundi yung mga galing mula sa aral ng salita ng Panginoon. Kaya po, napakahalaga sa isang pamilya na kung saan itinuturo ang pagkatakot sa ating pong Panginoon. Kaya po sabi ko nga, nung po ako ay batang maliit, dahil na lumaki ako puro sermon, katulad ko po, naka-experience po ako na kung saan ayaw ko nang umuwi. Ang ginawa ko, no, bumarkada ng bumarkada, at ang barkada ko ay hindi naging magandang impluwensya sa akin. Ang pangalan po ng barkada ko si Mandu. Apelido niya Rukot. Barkada ko po yun dahil lumaki po ako sa palengke dyan sa Angeles. Ang pangalan niya Mandu. Apelido niya Rukot. Yung isa naman Taiwanese. Ang pangalan niya Sik. Apelido niya Wat. Ang kilala niyo po. Barkada ko po yan. No? Si Sik, tsaka si Sik, apelido niya Wat. Yung pangalan naman sa Mandu, apelido niya Rukot. No? Natuto po tayo doon. No? Salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mabago yung ating pong direksyon. Kung hindi dahil sa Diyos, wala po ngayon ako sa inyong harapan. Amen po. Pangalawa, ituro natin sa bata kung ano yung daang dapat niyang lakaran upang sa kanyang paglaki ay hindi niya malilimutan. Ituro natin yung tamang values na meron po sa kanya. Pangalawa po, bilang mga magulang, dapat tayo po ang nagpo-provide ng kanyang mga pangangailangan. Ano-ano po ito? Tulad po ng mga damit, pagkain, financial support, moral support, physical and emotional support. Mahalaga po yun. No? Kasi bubuo yun ang kanyang pagkatao eh. Huwag lang puro pera. Kailangan din pati yung emosyon na babantayan. No? Sa panahon natin ito, no? Ibang-iba yung panahon natin, yung mga kaedad ko dyan, iba-iba yung panahon namin eh. Sa panahon ngayon, sermonan mo yung bata, magtatampo, ayaw kumain, ayaw umuwi. Magkaiba eh. No? Ang layo po ng panahon natin sa panahon na ngayon. Kaya po, kumbaga, mahalaga na kumisan yung emosyon, mahalaga yung topic, mahalaga yung yakap, mahalaga yung kinakausap mo yung anak mo, tinatanong mo kung ano yung problema niya, no? Kasi baka naman hindi yan nagsasalita, nagkukulong na lang sa kwarto, meron na pala siyang problema na hinaharap, no? Katulad po ng mga yung kaso ngayon, kilala niyo po ba yung nagpakamatay, no? Sumalangit na ang kanyang kaluluwa na kung saan ang sayang tingnan pag nakikita mo sa Facebook si Eman. Kilala niyo po yung Eman, no? Na nagpakamatay. Titingnan mo sa Facebook niya, napakasaya. Pero hindi mo pala alam, meron pala siyang dinadaan ng mental illness. No? Kaya malaki po ang role natin bilang mga magulang. Hindi lamang puro pera kaya mong ibigay. Marami po akong mga nakita, akala nila pera lang ang makakapagsaya sa tao. Hindi po. Kailangan kasama din po yung emosyon sa loob upang siya po ay lumaki at maging matatag ang bata na kung saan ginagabayan natin ito. No? Sabi niya upang sa kanyang paglaki, no, marating niya yung kanyang calling, yung kanyang destiny. Sino pong makapagsasabi na si Uriel pala ay magiging presidente ng Pilipinas? Meron ba makapagsasabi nun? Wala. Sino makapagsasabi si Uriel pala ay magiging doktor, engineer, businessman? Sino makapagsasabi nun? Wala. Nakasalalay po ng lahat ng yan sa magulang. No? Nakasalalay lahat ng yan sa magulang. Walang makapagsasabi kung ano meron destiny sa kanya. Kaya po napakahalaga ng role ng magulang na siya gumagabay para sa bata. No? Kaya po si Uriel, by the way, ang pangalan pong Uriel, no? Yung Uriel, nang ibig sabihin liwanag ng Diyos. Uriel.
No? Liwanag ng Diyos. O kaya naman ang tawag sa kanya, ang Diyos ang aking liwanag. The word Uri. Uri. Sa Hebrew word. Sa Hebrew, mula sa Israel. Hebrew word, ang ibig sabihin ng Uri, liwanag. Ang ibig sabihin ng El, Diyos. Kaya pag pinagsama mo, ang liwanag ng Diyos. Kaya po, si Uriel, hallelujah, baka ito yung destiny niya na magliwanag siya sa kanyang pamilya, magliwanag siya sa kanyang komunidad, magliwanag siya sa bansa. Dahil napakahalaga po ng pangalan. Sa bansang Israel, ang pangalan ay pinapahalagahan po nila. Katulad po na nangyari kay Sarah, no? Na dating pangalang Sarai, ngayon ginawa ng Diyos na Sarah, na ibig sabihin, Mother of all creature. No? Napakahalaga po nun. Kaya yung mga pangalan na binibigay natin, doon pala papunta yung calling, yung destiny na binibigay po natin sa ating pong mga anak. Kaya si Uriel, no, ang liwanag ng Diyos, nagpapatunay lamang kapag dumarating sa mga pagsubok ng buhay. Sina Richie at nina Andrea, titingnan lamang nila si Uriel na kung saan ang Diyos ang magliliwanag sa atin sa gitna ng mga problema ng buhay. Kaya po napakahalaga na makita natin ang kahalagahan ng pangalan. Magtatapos na po ako, no, bilang mga sponsor na nandito ngayong gabi. Tayo pong lahat ay makikipagtipan sa Diyos para po kay Uriel. Ano po yung mga role ng sponsor o yung mga ninong at ninang? Ang role ng ninong at ninang ay hindi lamang tuwing araw ng Pasko. Yung role ng ninang at ninong ay hindi lamang tuwing araw ng birthday. Ang role ng ninong at ninang, sila po ang tumatayong pangalawang magulang ni Uriel. Kung sakali man pong dumating yung pagkakataon na on wood, wag naman po sana. Kung sakali may mangyari sa kanila, tayo mga ninong at ninang, tayo po ang mag-aalaga kay Uriel. Tayo po ang magpo-provide ng kanyang mga pangangailangan. Yun po yung ating role as a ninong at ninang. No? Kung sakali man tumakbo sa inyo ang inyong inaanak, no, huwag kayong magatupiling, wala. Kailangan kahit papaano may bigay sa kanya yung kanyang need. Dahil tayo pong mga ninong at ninang, hindi lamang tayo tumatayo o nagbibigay tuwing birthday o kaya Pasko, kahit hindi Pasko, as long na lumapit po sa inyo ang inyong inaanak, tulungan po ninyo. Dahil kayo po ang tumatayong pangalawang ninong at ninang sa buhay po ni Uriel. Amen po ba yon? Amen. Okay. Ang salitang amen na ibig pong sabihin nito ay nakikiisa tayo sa kasunduan na gagawin natin sa batang ito. At tawag dyan covenant. Pag sinabing covenant, nakikipagtipan ka sa kanila na kung sakaling mangailangan ng anak mo, huwag kang mag-alala, pare, mare, no? Nandito kami to support. No? Yun po yung kasunduan. At hindi lamang sa kasunduanan, hindi lamang kayo ang both parties, kasama ang Diyos na sasakti sa kasunduan na inyong gagawin. Sabi po ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu. No? Ang Diyos ay Espiritu. Sapagkat ang Diyos, pag sinabing Espiritu, hindi siya nakikita. Katulad ngayon, hindi natin siya nakikita. Ang Diyos ay inahalin tulad sa isang hangin. Ang hangin hindi nakikita pero nararamdaman. Tama po ba? No. So sa makatwid, kumbaga, hindi man natin nakikita ang Diyos ngayon, pero nandito siya sa ating kalagitnaan nang siyang sumasakti sa tipan na gagawin natin para kay Uriel. Kaya po, yung bawat salita na gagawin natin ngayong gabi, ang sabi ng Diyos, babantayan niya yan. Bilang isang saksi. Nandyan siya, nandyan kayo, siya yung witness sa lahat ng ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya kapag tayo po ay sumira sa kasunduan na yan, ang Diyos po ang magiging kalaban natin. Kaya mahirap po talaga ang ninong at ninang. Akala nila ganun lang. Pero di natin alam, meron po itong kalakip na pagpapala, blessing. No? At meron din ito kalakip na hindi maganda. Kaya nga tipan eh. No? May mga covenant breaker. Kapag covenant breaker po, medyo tawag dito ay imbis na blessing, may mga bagay na sa buhay natin na kuminsan ay hindi po magandang nangyayari. Dahil ang Diyos po ang kaharap natin dito sa gabing ito.
Ngayon, bilang pagtatapos po, no, at tayo na po ay mananalangin, bago po natin ihandog ang buhay po ni Uriel, mahalagang maihandog din po natin ang ating sarili sa Diyos. Mahalaga pong makilala natin ang Diyos na manlilikha. Sabi po ng Biblia, Roma 6:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Pag sinabing lahat, kasama ako doon. Nanay ko, asawa ko, anak ko. Sabi diyan, lahat ay nagkasala. So kung titingnan natin ang ating sarili na tayo nga ay nagkasala sa harapan ng Diyos, no, walang exempted. Ang tanong ko po sa bawat isa, sino po bang nakasunod na sa atin sa 10 utos ng Diyos? Tingin ko wala. So ibig sabihin, we are all guilty na lahat nga tayo ay nagkasala. Pangalawa, sabi ng Roma 6:23, nasabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan hindi lamang pisikal, kundi kamatayan din ito patungo sa dagat-dagatang impyerno. Sapagkat sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So tayo, bilang mga makasalanan, alam na natin ang ating hahantungan. Walang iba kundi ang impyerno dahil tayo ay makasalanan. I-picture po natin ang ating sarili. Kung inaamin natin sa ating sarili na, oo nga, makasalanan ako. Oo nga, meron akong kasalanan. Alam na natin ngayon ang ating hahantungan na kung saan, sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang kamatayang pisikal, kundi kamatayan ding espiritual patungo sa dagat-dagatang impyerno. Kung tayo ay makasalanan, alam na natin ang destiny natin. Hindi na natin kailangan magtanong pa kay Madam Auring kung saan yung destiny natin. Kundi ang Biblia na nagsabi na tayo mga makasalanan, pupunta tayo doon sa dagat-dagatang impyerno. Ang impyerno, sabi po ng Biblia, apoy na hindi namamatay, uod na hindi namamatay. Yun po kahantungan ng mga taong nagkasala. Pero salamat sa Diyos, meron pong remedy ang mga bagay na kung saan upang wag tayo mapunta doon sa dagat-dagatang impyerno. Ang remedy, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano daw po yung kaloob? Regalo? Pag sinabing regalo, libre. Wala kang anumang pagpapagalan pa. Ang kailangan mo lamang i-accept yung regalo na yon para matanggap mo. At ang regalo na yon ay buhay na walang hanggan na masusumpungan sa ating pong Panginoon Jesucristo. Kaya po, kung wala pa tayong personal na relasyon sa Diyos, sa gabing ito, bago natin ihandog, nagpapakit na naman si Uriel sa akin. No? Bago po natin ihandog si Uriel, no, ihandog muna natin ang ating sarili sa Diyos. Dahil tayo po ay gagawang tipan para sa ating pong Panginoon. Sige po, tayo po tumayo. Sige po, tayo muna yung manalangin. After nito, papipray po natin si Uriel po. No? Sabihin po natin ang maikling panalangin ito, Panginoong Yesus, sa oras pong ito, inaamin ko na ako'y nagkasala sa iyo. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Yesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Magmula sa oras na ito, isulat niyo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay. Maraming salamat sa kaligtasan na pinagkaloob niyo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang pong mananalangin, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak. Narinig mo, Panginoon,
sa kanilang mga bibig, sa kanilang mga labi, ang usal ng kanilang mga labi, na tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Amang banal na sumasalangit, yung binhing na tanim, Panginoon, sa kanilang mga puso, ay wag mo mong hayaan, Panginoon, na nakawin ng dyablo si Satanas. Bagkus, Panginoon, selyuhan mo yung binhi ng buhay ngayon na natanim sa kanilang mga puso. Lord, I pray in Jesus' name, yung mga salitang yon, Panginoon, ay magbubukas sa amin patungo sa bagong direksyon na nais mong iparating sa amin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, Chi. Ayan. Ano natin? Ang langis po, wala po itong kapangyarihan. Pero ang langis po, ayon po sa Biblia, ito po ay sumisimbolo sa banal na espiritu ng ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, no, lalangisin natin siya upang gabayan siya ng Panginoon, gabayan siya ng Espiritu ng Diyos, kung saan man siya makarating ngayon, ay tawag nito, ay samahan siya ng ating Panginoon. I-stress po natin yung ating mga kamay kay Uriel. Amang banal na sumasalangit sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sa mga oras na ito, Panginoon, hinihiling po namin, O Diyos, ang iyong Espiritu ay pumagitna sa aming kalagitnaan. Bilang iyong lingkod, Panginoon, ay tinalaga sa gabing ito, Panginoon. Gamitin niyo nga po, Panginoon, ang langis na ito bilang tanda ng iyong kapangyarihan. O Lord, in the name above every name, in the name of Jesus, patuloy ko po, Panginoon, na nilalangisan si Uriel, amang banal na sumasalangit, na kung saan, Panginoon, tapakan siya ng iyong Espiritu, na saan man siya pumaroon, Panginoon, gagabayan mo siya. Ilalayo mo siya sa lahat ng disgrasya at kapamakan at mangyari, Panginoon, ang mga dakilang layunin mo sa kanyang buhay. In the name of Jesus. Lord, magindi po, Panginoon, sa kanyang mga kamay, na anumang gagawin ng mga kamay na ito, Panginoon, ay patuloy na magiging pagpapala. Ano man ang gagawin ito, Panginoon, ay magiging mabunga, dakilang Diyos. Patuloy mo, Panginoon, langisin ang kanyang kamay. Sa lahat ng kanyang gagawin, ikaw ang siyang maluhalhati. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lord, magindi po, Panginoon, ang kanyang paa. Dalhin mo ang pangyapak na ito, Panginoon, patungo, Panginoon, sa iyong kalooban. At magagandang bagay lamang ang nais mong pagdalhan sa Kanya. Kaya sa oras na ito, nilalangisin ko po, Panginoon, ang mga pangaang ito patungo sa kalooban mo sa Kanyang buhay. In the name of Jesus. And Lord God, in the name of Jesus, narito si Uriel, Panginoon. Inihahandog namin sa iyo. Gamitin mo siya, Panginoon, bilang daluyan ng pagpapala at maging ang iyong pabor ay sumakanya, Panginoon, hanggang sa kanyang paglaki. Eto po si Uriel, inihahandog namin sa iyo. Pag-aari mo na ngayon si Uriel. Marami po salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tapakan natin ang Panginoon bilang panghuli. I pray in the name of Jesus, Lord, yung mga ninang at ninong, Panginoon, na siyang tumatayong pangalawang magulang ni Uriel. I pray in Jesus' name, i-bless niyo po ang kanilang mga buhay. I-bless niyo po ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga trabaho, dakilang Diyos, at patuloy, Panginoon, maranasan ng iyong biyaya. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Marami po salamat and God bless you po. Okay, bago po tayo magtapos, meron po tayong pipirmahan. Malangis lang kasi yung kamay ko. Ayun, may nandiyan po yung mga pangalan. Opo, yung pirma po doon sa pangalan po ninyo, ano. Okay. Salvador Bernard. Ito yan, tatlo. Ay, tatlo po ba? Oh, tatlo po yan, tatlo po. Tatlo po. Yan. Saan na tayo niya? Okay. Sige na. Pasal na natin. Okay.
Ayan, walang ligtas yan. Pwede na po. Kumari Mars. Ay, Mars! Umari na. Sunod Mars, ako na ba? Official. Ay, araw-araw, Mars. Nawa ka. Magpapabinyod din pala siya. Larang alis. Maling spelling. Mali po spelling. Di bari po, pasensya na po. Hindi, okay lang. Okay. Sino pa? Mali yung mali. Ilag yung Oo. Mali pero binya ko na ang nakita ng spelling. Kita naman dati kain. Dito kong dalaga yung Wala may sample. Kasal na oo. Nana. Sige. Lahat po ng ninong at ninang. Para po matapos na tayo. Napuntang makaibay. Pinunta kayo na Yeah, baby ko nga. Sabi niya, Venus, nakita mo sa'yo? Ay, hindi ko nakauna. Si Jane, tsaka si ano. Si ano pa. kaya punta niyo sila. Gwapo. Buti may gising. Uwa. Hindi na ako kaya. Uwa. Tamit, kung datangad, wag dala ko Yan na. ang kami ng ganang ganyan. Okay na? Wala na? Si ano pa? Uwa. Wala na, Chi? Nandun na sa kanila? Wala na? Oo. Oo, sige. Sige. Siyempre, ano lang, i-4 lang, i-4. Sige. Saan ba yung pangalan nito? Saan ba dyan? Aaron, una. John Aaron Guevara. Saan ba yung dyan? Picture tayo dyan. Okay, sige po, picture muna kayo. Okay na. Okay na. Sige. Thank you. Kunin na lang sa ano. Okay na po, kapas.